tiwala kapag nasira ay hindi lamang naging dahilan ng pag-aaway ng dalawang tao. Maaari ding umantong ito sa pag-aaway ng dalawang bansa. Ganito ang nangyari sa pasimula ng digmaang Pilipino-Amerikano. Magandang araw sa lahat, ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Palipunan 6. Ang ating paksa ngayon ay nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Aralin 7, Part 1, ang pasimula ng digmaan. Sa ika-4 na aralin ay tinalakay natin kung paano napasama ang mga Amerikano sa sigalot sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila. Nagtiwala si Emilio Aguinaldo na basta tutulong sila na magapi ang mga Kastila sa Pilipinas ay makakamit na ng mga Pilipino ang kalayaan. Matapos ang Battle of Manila Bay noong unang araw ng Mayo 1898 ay nanatiling nakahimpil ang US Asiatic Squadron ni Commodore George Dewey sa Cavite habang naghihintay ng karagdagang puwersa mula sa Amerika. Sa panahong ito ay abala naman si General Emilio Aguinaldo na palayain ng buong Luzon sa kamay ng mga Kastila. Ika-12 ng Hunyo na ideklara ni Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Kastila, kahit may ilang sakop pa na lugar ang mga kalaban. Sa kabilang dako ng Cavite ay dumaong naman ang mga karagdagang 3 grupo ng sundalo na ipinadala ng Estados Unidos o Amerika. Una, noong ika-30 ng Hunyo sa pangunguna ni General Thomas M. Anderson. Ikalawa, noong ika-17 ng Hulyo na pinangunahan naman ni General Francis V. Greene. At ang ikatlo, noong ika-30 ng Hulyo na pinangunahan ni General Arthur MacArthur. Sa huling pagdaong ay kasama na si General Wesley Merritt, ang naatasang mamuno sa kabuuang puwersa ng Amerikano sa Pilipinas. Sa pagdating ni General Merritt ay isang lugar na lamang ang hindi nakukubkob ng mga revolusyonaryong Pilipino sa Luzon, ang Intramuros. Nagkaroon ng ugnayan noon ang Gobernador General na si General Fermin Jodenes, kina Commodore Dewey at General Merritt. Binanggit ni Gobernador General Jodenes na isusuko nila ang Intramuros sa dalawang kondisyon. Una, magkakaroon ng mock battle ang mga Espanyol at Amerikano. Ikalawa, walang papapasuking revolusyonaryong Pilipino sa Intramuros. Sinadya ng tatlo na hindi malaman ni Aguinaldo ang usapan at napagkasundoan noong ika-10 ng Agosto. Mock battle, isang kunwaring laban o isang palabas lamang. Ika-13 ng Agosto ay naganap ang mock battle of Manila. Bagamat isang palabas lamang dapat, ay may totoong nangamatay pa rin sa magkabilang panig dahil hindi alam ng mga ordinaryong sundalong Amerikano at Kastila na hindi totoo dapat ang labanan. Dagdag pa rito ang pagsali ng mga Pilipinong revolusyonaryo na maging si Aguinaldo ay walang kaalaman tungkol sa naging negosasyon. Nang sumuko ang Intramuros ay pinagbawalan ang mga revolusyonaryong Pilipino na pumasok. Pinalibutan ng mga Amerikano ang loob at palibot ng Intramuros. Nagtataka ang mga Pilipino sa kalagayan ng Intramuros. Ngunit dahil tiwala si Aguinaldo sa usapan nila ni Pratt ay hindi ito pinansin. Nagtiwala si Aguinaldo na kakampi ang mga Amerikano. Ika-15 ng Setyembre 1898, itinatag ang Malolos Congress. Ika-29 ng Setyembre, pinagtibay ng Kongreso ng Malolos ang deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo. Sa kabilang ibayo ay may isang digmaang nagaganap. Hindi armas kundi diplomasya. Diplomasya, ang sining at paraan ng pakikipag-usap, pag-aayos ng gulo at pagbuo ng kasunduan ng mga bansa o grupo na hindi gumagamit ng dahas. Ipinadala si Felipe Agoncillo ni Aguinaldo upang maging unang Pilipinong diplomat, upang makibahagi sa gagawing mga kasunduan, lalo na ang patungkol sa mga Espanyol at Amerikano. Nagtungo si Agoncillo at Jose Sixto Lopez sa Washington, D.C., USA. Nais niyang ipabatid kay Pangulong William McKinley na sibilisado at may kakayahang pamunuan ang sarili ng mga Pilipino, at linawin na rin ang pagkilala ng kalayaan ng Pilipinas. Binuksan ni Agoncillo ang pangako ni Pratt sa kanila, subalit binaliwala siya ni McKinley, maging ang apela na maging kinatawan ng Pilipinas sa gagawing negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Espanya at US. Nagtungo si Agoncillo sa Paris, France upang makibahagi, subalit bigo pa rin siya. Kaya noong ika-10 ng Disyembre 1898 ay napirmahan ang kasunduan sa Paris. At ito ang nilalaman ng kasunduan. Una, pagtatapos ng digmaang Espanyol at Amerikano. Ikalawa, pagkakaloob ng kalayaan sa Cuba. Ikatlo, isusuko ng Espanya ang Puerto Rico at Guam sa mga Amerikano. Ika-4, bibilihin ng Amerika sa halagang $20 milyong ang Pilipinas.
Inilabas naman ni Pangulong McKinley ang benevolent assimilation noong ika-21 ng Disyembre na naghahayag na resulta ng digmaan ang pagkakabigay ng Pilipinas na hindi layunin ng Amerika na manakop kundi isang mabuting layon na protektahan at gabayan ang mga Pilipino. Bagamat nalaman lahat ito ni Aguinaldo, ay tinuloy noong ika-23 ng Enero 1899 ang deklarasyon ng Unang Republika ng Pilipinas o ang Malolos Republic. Ika-4 ng Pebrero 1899 na maganap ang digmaang Pilipino-Amerikano. Si Private William Walter Grayson ay binaril si Corporal Anastasio Felix. Ayon kay Grayson ay sinabi niyang halt sa Pilipino, subalit nagpatuloy pa rin ito sa paglalakad. Sa ikalawang beses ay nagsalita ulit si Grayson ng halt at sumagot naman si Felix ng halto. At dahil nagpatuloy ito sa paglalakad ay binaril na ito ni Grayson. Ito na ang naging pasimula ng digmaang Pilipino-Amerikano. Bilang buod, naganap ang Mock Battle of Manila noong ika-13 ng Agosto 1898. Isa itong pinlano na palabas ni General Merritt, Commodore Dewey at Governor General Jodones. Layunin nito na ipakita ang may dignidad na ibinigay ng Intramuros ng mga Kastila sa mga Amerikano at iwasan ang pagganti ng mga Pilipino sa Espanyol. Ipinagbawal ang pagpasok ng mga Pilipinong revolusyonaryo sa loob ng Intramuros nang ito ay isuko. Si Felipe Agoncillo ang unang diplomat na Pilipino at naatasan ni Aguinaldo na maging kinatawan ng bansa sa usaping kalayaan. Naganap ang kasunduan sa Paris noong ika-10 ng Disyembre 1898 at narito ang mga mahalagang napag-usapan. Pagtatapos ng digmaang Espanyol at Amerikano, pagkakaloob ng kalayaan sa Cuba, isusuko ng Espanya ang Puerto Rico at Guam sa mga Amerikano, bibilihin ng Amerika sa halagang $20 milyong ang Pilipinas. Ipinahayag ni Pangulong William McKinley ang benevolent assimilation noong ika-21 na Disyembre 1898 na nagpapaliwanag ang pagkontrol sa Pilipinas ay upang protektahan at gabayan ang mga Pilipino. Ang pagbaril ni Private William Walter Grayson kay Corporal Anastasio Felix ang nagpasimula sa digmaang Pilipino-Amerikano. Ang susunod na aralin ay nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Part 2. Digmaang Pilipino-Amerikano. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!